Dalawang kababayan natin na inaresto sa loob ng bangko sa Hong Kong na nagtangkang mag-withdraw ng 10 billion US dollar, mapapatawan ng 14 na taong pagkakakulong. Sinubukan naman daw magpiyansa ng mga kababayan natin ngunit tinanggihan ito ng Hong Kong. Yung lawyer ay yun pala yung 68 years old na Pilipino na pinangalanan na. At yung kasama niya na businesswoman ayun yung 38 years old na Pilipina na hindi pa pinangalanan. Arestado ang dalawang Pinoy sa Hong Kong matapos sumanong tangkaing mag-withdraw ng 10 billion dollars gamit ang mga peking papeles. Kinilala ang suspect na sa Ramon Revillosa Jr., 68 years old. Hindi pa naman natutukoy ang pagkakakilanlan ng kasama niya. Pumunta umano ang mga suspect sa bangko para mag-withdraw pero napag-alamang peke ang dala nilang capability letter, guarantee letter at certificate of balance. Tinanggihan naman ng korte ng Hong Kong na makapagpiyansa ang sospek. Kumahatulan, papatawan ng sospek ng hanggang 14 na taong pagkakakulong. Eto naman yung naging balita nito sa Hong Kong kung saan naaresto ang mga kababayan natin. Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars at an HSBC branch with forged documents. It is understood that the lawyer is involved in the case. Reportedly, a male lawyer and a businesswoman aged 68 and 38 respectively arrived at the HSBC Premier Center in Central at 5 p.m. on Monday. The pair requested a withdrawal of 10 billion US dollars, or about 78 billion Hong Kong dollars, with 3 suspected forged letters of credit, which are payment guarantee documents issued by banks for buyers. The bank staff found the documents suspicious and called the police. After further investigation, 3 more suspected accomplices were arrested on suspicion of using false instruments. Marami nga nagsasabi na hindi daw nag-iisip ang dalawang kababayan nating nahuli sa Hong Kong. Dahil hindi lang milyong dolyares, kundi bilyon ang tinangka nilang withdrawin. Dahil lahat naman daw ng bangko sa buong mundo ay may limit ang withdrawal. Kaya gagawa talaga ng investigasyon ng bangko at pagsusuri sa mga dokumento nila. Akala yata ng mga kababayan natin na ganon-ganon lang nila maloloko ang mga taga Hong Kong. Tinangkapan nila magpiyansa pero na-reject ito or tinanggihan ng Hong Kong. Nasanay yata sila sa Pilipinas na kapag nakagawa ka ng paglabag ay pwede ka makapagpiyansa. Kahit nga murder sa Pilipinas ay nakakapagpiyansa at nakakalaya. Ibahin nila ang batas sa ibang bansa.